Amen. Magandang umaga. Batiin mo naman iyong kapatid. Magandang umaga sa'yo. Sister or brother. Amen. Amen. Nasasabik na ba kayong magpuri sa Panginoon? Amen. Tanungin mo nga yung katabi mo, nasasabik ka na bang magpuri sa Panginoon? Sige po, tayo po'y tumayo. Amen. Tingnan ko nga ang itsura ng mga nasasabik magpuri sa Panginoon. Amen. Di ba kapag ka po ikaw ay merong tao na, that you are excited to see? Oh yes. Care of. So, pagka meron po mga tao tayo na excited tayong makita, di ba? Sa puso natin, wala pa sila. Excited, nagbababol na, parang hindi mo malaman kung anong gagawin mo. Ngayong umagang ito, since we are here and since you said that you are also excited, amen, sa presensya ni Lord, tayo po, pag nagpurit po tayo ngayong umagang ito, let us give Him our best. Amen? Amen? Sige nga po, isang palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! 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 Sige po, tayo po yung magpuri sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Amen! Nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. One more time, sing. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Amen. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na ba kayo? Nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, amen, sa galak tumatawa. Nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang-malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Malayang-malaya ka makakilos sa amin ngayong umagang ito, Panginoon. Thank you, Lord. Let's sing again. Ako ay narito. Ako ay narito ngayon,
Nalalapit na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malaya-malaya ka. Pag-ulit mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Tayo sumayaw sa Panginoon. Sumasayaw na nga, sumasayaw, tumatawa. Nalalapit na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malaya-malaya ka. Pag-ulit mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Oh, yes! Malayang-malaya ka. Hallelujah! 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 Woo! Hallelujah! Yan po ba yung nagagalak? Di ba? Pag nagagalak po, yung sobrang tuwa. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, magalak ka. Sabi ng mga nagsasabi, magalak ka, magalak ka. Hindi po ganyan. Sabi mo, magalak ka. Yan. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po, tayo muna po yung makaupo. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Ayan. Alam niyo po, yung pagtawa daw, practice yun. Practice. Amen. Yun daw po ay senyales na tayo ay nagagalak. Amen. Kaya nung tumatawa si Sister Tina kanina, natutuwa ako doon kasi alam niyo yung tawa ni Sister Tina, yun ang tuwa ng kagalakan. Amen. Kaya pag hindi ka nakangiti, sabi mo sa katabi mo, pag hindi ka nakangiti, papangit ka. Praise the Lord. Ayan. Ngayon pong umaga, tayo po ay magsasamba sa Panginoon. So sa ating pong pagsamba sa Panginoon, alam ko may dala po tayong kagalakan. Amen? Meron po tayong mga dalang pagpapala natin sa nakaraang linggo. Meron po bang pinagpala dito? Bukod po sa akin. Ay, walang sumasagot. Buti na lang si Pastor at si Pastor nagsagot. Amen. Praise the Lord. Alam niyo, mabuti ang Panginoon. Amen? Praise God. Meron po bang nais magbigay ng papuri sa Panginoon? Woo! Woohoo! Meron ba doon? Meron ba doon? Manje, halika rito. Praise the Lord. Mukhang magbabalita ng magandang balita to, ha? Meron kaya? Woo! Yun, good morning po. Halika dito. Ay, ganun pala pagka nasa ganun pala yung feeling pagka live. Nakakakaba. Hindi, ayun po. Nagpapasalamat lang po kami kay Lord dahil dun sa sobrang gift na binigay niya sa amin. Kasi last January po, nag-agree kaming mag-asawa na magbe-baby na kami this year. So, nun pong February, nagpe-pray kaming dalawa, mag-asawa. Tapos naka-receive po kami ng instruction kay Lord na kung ano yung gagawin namin. Opo, hindi, totoo po. Kasi opo, hindi, I mean, ang ibig ko pong sabihin is, kasi yung, ano ba to? Hindi naman yung sa ganong bagay. So, yung yung parang, ang pinagpe-pray kasi namin is yung perfect timing niya. So, ang sabi po kasi ni Lord, nung time na nagpe-pray kami nung February, binigay niya po kay Kat yung word na sabi niya ganun. Command yourself to find yung egg. So yun po, nung pong March, parang nung nag-cell group kami nung before mag-March, nag-declare po kami na by March may baby na kami. So kahapon po, nagpunta kami sa St. Luke's, nagpa-check up kami. 4 weeks na po siyang pregnant. Ayun po. Pati po siya nagpa-check up eh. Hindi,
ini-encourage ko lang kayo kasi napakaganda na isa sa benefit ng salvation natin is nakakarinig tayo sa Panginoon, di ba? At napakabuti niya kasi yung time na yon, alam namin na sobra kaming dikit talaga sa Kanya. Alam mo yon na alam namin na kahit anong mangyari, bibigyan niya kami ng word. At yung word na yon, binigyan niya ng Feb. Ang bilis lang, di ba? Walang kahirap-hirap. Ganun pala yon. Praise the Lord kasi binigay niya yon in perfect timing. Yun lang. Alam po, praise to God po. Congratulations, Brad. Mga inaanak namin yan. Congratulations. Alam nyo, nagtatawanan tayo, di ba? Dahil doon sa sinasabing may revelation ng Panginoon ko anong gagawin Actually, ano pa mamuto ang gagawin natin? Ano man ang gusto mong gawin? Dapat po may direction kapag galing sa Panginoon para perfect po siya. Amen? Kasi pagka hindi po galing sa Panginoon, imperfect yan. Amen? Wala yang saysay. Hindi yan magtatagumpay in the end. Amen? So kaya, dun sa mag-asawang ito na akala namin next year pa, congratulations. Praise the Lord. Alam nyo, speaking of check-up, nakakakaba pala pag kami nakikitang findings sa'yo, no? Okay? Last February, nagkaroon po kami ng annual physical examination sa office. And, nung lumabas po yung result, nung sabihan ako nung nurse namin na, Sir, may black yung heart mo. May black daw yung heart ko. Meron daw akong heart black. So, sabi ko dun sa doktor, bakit? Sabi niya, nagkakaroon ng parang pagbabago yung heartbeat mo. Bumibilis. Amen? So, sabi ko, baka sobra lang ako sa kape, ninenervyos. Pero ganun naman, sabi ko, Dok, tumatakbo ko. Actually po, nagraran ako ng almost 21 kilometers. Sumasali ako sa mga fun run, sumasali ako sa mga marathon, sa mga half marathon. So, nagulat ako. Sabi ko, hindi ko matanggap. So, anyway, nagpunta po ako ng Makati Med to take the examination po ng stress test. And, nung tumatakbo po ako doon sa treadmill, so, ang level daw po noon, highest is level 7. Okay? Nung nasa level 6 na ako, and every level po may tinatawag na 3 minutes run. So, yung level 6, masyado nang matarik, kumbaga mataas na siya. No? So sabi ng mga doktor doon, sige, tingnan nga namin kung kaya mong abutin yung pinaka-highest, yung level 7. So yung level 6, medyo kinakapos na ako kasi pataas siya eh. Anyway, sabi ko nga, pasado naman to. Pagbaba ko doon, sabi ng mga doktor sa akin, okay lang naman, wala naman eh. So nung na-receive ko po yung result, finally, nagkaroon ako ng, sabi ko sa Panginoon, Lord, alam ko wala yan, hindi yan mangyayari sa akin. And true enough, paglabas po ng result, wala naman. Amen? Praise the Lord. So alam nyo, minsan, kaya sabi nga nung doktor namin, hindi ibig sabihin ikaw ay physically fit outside, ay okay ka inside. You must have a regular check-up. So sabi ko nga, praise the Lord, nasa San Miguel po kami, pag nagpapa-check up kami, pipirma lang kami, libre na lahat. So yun po yung ipinagpapasalamat pa din namin sa Panginoon kasi inilagay niya kami sa isang kumpanya na nagbibigay sa amin ng serbisyo na maayos at mapapakinabangan po namin. Anyway, yan po. Kaya pinupuri ko ang Panginoon sapagkat alam ko, healthy po ako. Amen? So, praise the Lord. So, ngayon pong umaga, bago po tayo magpuri, nais ko pong basahin. Actually, we are talking about the Lordship of our Lord. Amen? Amen? Yun po yung preaching sa atin ni Pastora. Alam niyo po, pagka ang Panginoon po ang pinagkapitan natin, kagaya ng sabi po ni Kathleen kanina, sila po ay malapit sa Panginoon. Nothing to worry po ang bawat anak ng Diyos. Amen? Pero kung tayo po ay dumidistansya sa Panginoon, normally po, didistansya din yung pagpapala sa atin. Amen? So tayo pong lahat, nais ko pong basahin sa inyo ang Psalm 23. Ito po yung the Lord, the shepherd of His people. Amen? Sabi po dito, the Lord is my shepherd, I shall not want. Amen? Wala. Sige to, tuloy na lang po natin dyan. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. Amen? Then, sabi niya, He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Amen? Yea, though I walk through the valley of the shadow of death,
I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Amen? So yan po ang word na nais kong i-share sa inyo ngayong umaga. Nasa Panginoon po, nandoon po yung kasaganahan. Nasa Panginoon po, nandun po yung kapayapaan. Nasa Panginoon po, nandoon po yung tinatawag na tunay na kaligtasan. At ang Panginoon po ay Panginoon noon, ngayon, at magpakailanman. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, salamat ng marami, O God, sa Lordship mo, Panginoon, sa buhay namin. Salamat, Panginoon, at patuloy naming tinatanggap ang pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon, at patuloy naming, Panginoong, Lord, pinapanampalatayanan, O God, na ang pangalang Jesus, O God, ang siyang magbibigay ng buhay na sagana at kasiyasiya sa bawat isa sa amin. So umagang ito, Panginoon, magkakagalakan kami. Magkakaroon kami, Panginoon, ng kasiyahan sapagkat muli makakatanggap kami ng pagkaing mula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga salitang ibabahagi, O God, sa amin ng aming pastor. Dalangin namin, O God, na ang mga salitang ito, Panginoon, ang magbigay ng buhay, magbago ng buhay, magpatatag ng buhay, Panginoon, ng bawat isa sa amin. Sa umagang ito, O God, salamat, Panginoon, sa iyo. Sapagkat, Panginoon, inibig mo kaming una. Panginoon, ibabalik lamang namin yan sa iyo ng may pagpupuri at pagpapala, O God. Salamat, Panginoon, sa amin pong pagpupuri ngayong umaga. Dalangin namin, Ama, na maitaas ka namin sa lugar na ito. Dalangin namin, Banal na Espiritu, ang iyong paglukob sa lugar na ito, O God. Huwag mo po kaming iiwanan ni pababayaan. Lord, thank you for this morning. We just praise your name, O God. We glorify your name. Hallelujah! This we pray, O God, in Jesus' mighty name. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Praise your name, O God. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. Yes, I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on, let's say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Say I'm pressed. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond the curse, for His promise will endure, and His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for a night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Everybody sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Say I'm pressed. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond the curse, for His promise will endure, and His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for a night, His joy comes with the morning. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame.
ay nagsasabi ng yes kay Lord, we are saying no to the devil. Amen? No to the works of the devil. Amen? No to sickness, no to pain, no to poverty. Wala sa lahat ng mga gawa ng kaaway. Amen? And when we do that, when we do that in faith, tayo ay makakapag-rejoice. Amen? Yung parang simple ka lang, nagsasabi ka lang ng la 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 la, because you know that the Lord has already said yes to you. And you already said yes to the Lord. Amen? And it is sealed, amen, with the blood of Jesus Christ. Amen? Na ang lahat ng bagay na pinapangarap mo, ang sagot ng Diyos ay yes at amen. Amen? And we can say, we can just rejoice in the presence of the Lord today. And we can sing, la 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 la. Amen. Amen. So tulungan niyo ako mga kapatid, medyo mataas po ang pitch nito. Come on. La 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 la. Pwede natin siyang sabayan. Ang sayaw. Come on. La 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 la. Let's rejoice and say la 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 la. Sabihin mo, ika'y malaya. Malayang sumamba. Malaya, malaya, malaya ka na. Malaya, malaya, malaya ka na. Malaya sa sakit. Malaya, malaya, malaya ka. One more time. Say, malaya ka na. Malaya, malaya, malaya ka na. Malaya, malaya. Oh, malaya magpuri. Malaya sa kahirapan. Malaya ka. Let's say yes to the Lord. Woo! Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Pwede ba sila? Kayo naman po. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. We say yes to you, God. And to your great destiny for all of us. Amen. Amen. One more time. We say yes to the Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Oh, yes, we sing yes to you, Jesus. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Yes, yes, Lord. Amen. Oh, yes. We say amen to you. We say yes to you, God. Hallelujah. Salamat sa kalayaang magpuri. Thank you, Jesus. Come on, church. Where the Spirit is, there is liberty, fullness of joy. With a heart of praise, I will lift my voice in the holy place. Your love is lifting me up again. Now I'm feeling your grace is lifting me high again. You are awesome. You are awesome in this place, oh Lord. We exalt your name, yes. For the hope you set inside of me, I will never sing. Your love is lifting me up again. Now I'm feeling your grace is lifting me high again. Your love is lifting me up again. Oh yes, now I'm feeling your grace is lifting me high again. Sing, you are awesome. You are awesome in this place, oh Lord. We exalt your name. For the hope you set inside of me, I
up again. Now I'm free to live. Your grace has lifted me high again. Your love has lifted me up again. Oh yeah. Now I'm free to live. Your grace has lifted me high again. Your love has lifted you up again. Amen. Now I'm free to live. Your grace has lifted me high again. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your great love. We give you praise. We give you worship. Come on, church. We give you praise and adoration and worship. Oh, we thank you, Father God. We thank you, Jesus, for your great love. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord, for your great love, oh God. There is none like you. There is none like you. You are the Lord of all. We give to you our worship today, oh God. This is not for us, Lord. This is for you. We give it to you. We give it to you. Hallelujah. Lord, I long to see you glorified in everything I do. All my heartfelt dreams I put aside to see your spirit move with power in my life. Jesus, Lord of all eternity, your children rise in faith. On the earth displays your glory, and each word you speak brings life to all who hear. Lord of all of creation sings your praise. In heaven and earth, Lord, we stand, arms open wide, be exalted. Lord, I long to see you glorified in everything I do. All my heartfelt dreams I put aside to see your spirit move with power in my life. Jesus, Lord of all eternity, your children rise in faith. All the earth displays your glory, and each word you speak brings life to all who hear. Lord of all of creation sings your praise. In heaven and earth, Lord, we stand, hearts open wide, be exalted. Lord of all of creation sings your praise.
Hallelujah. This morning, God is saying that the Lordship of Jesus Christ demands worship. He is worthy to be worshipped. Amen? Come on, let's worship the Lord. Hallelujah. Be exalted. Be exalted. Hallelujah. Lift up your voices to the Lord. Hallelujah. Be exalted. Be exalted. Jesus. 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 You see, Jesus died for us. Amen? He was beaten. He was crucified. Even He is God. He humbled Himself. That's why today, this morning, God is saying, He demands worship. He is worthy to be worshipped. He is worthy to be praised. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we worship You, O God. You are the Lord of all. The Lord of all creation. Hallelujah. Hallelujah. You can shout. Hallelujah. Oh, hallelujah! Ama namin Diyos, marami pong salamat, Panginoon, sa iyong anak na si Jesus. Kundi dahil sa kanyang Panginoon, wala kami dito, Panginoon. Ama namin Diyos, marami pong salamat, Panginoon. Salamat sa iyong salita. Nagkatawang tao, Panginoon, para sa amin, Panginoon, para tubusin kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Father, we thank You, Lord, O God, today. Lord, samahan mo ang lingkod mo, Panginoon. As I preach Your word, O God, let Your word change our lives today, O God. Hallelujah. We receive Your message. You receive Your word today. Lord, we are ready, O God. Anoint our ears. Anoint our hearts today. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat, Panginoon. Ihanda mo kami, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na mangusap ka sa bawat puso. We will never be the same again, O God. Pagkatapos ito, Panginoon, marami pong salamat sa iyo, Panginoon. You will be glorified, O God. Less of me, more of You, O God. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are winner. You are more than conquerors in Christ Jesus. Amen. Sa kabila po, you are an overcomer. Amen. Good morning po sa inyong lahat. Ako po ay in behalf of sa ating pastora, siya po ay nasa Isabela ngayon. Ako po ay naatasan po na magpahayag sa inyo ng salita, mag-share po sa inyo ng salita ng Panginoon.
So, ang ating series po ay The Lordship of Jesus Christ. Amen? Naalala niyo po ba yung last Sunday? Sino po nakaalala last Sunday? Amen. Basahin ko po yung Philippians 2, verse 5 to 11. Ayan po. Let this same attitude and purpose and humble mind be in you which was in Christ Jesus. Let Him be your example in humility. Sabihin nyo nga po, in humility. Amen. Verse 6, who although being essentially one with God, and in the form of God, possessing the fullness of the attributes which make God, God, did not think this equality with God was a thing to be eagerly grasped or retained. Verse 7, but stripped himself of all privileges and rightful dignity, so as to assume the guise of a servant, slave, in that he became like men and was born a human being. And after he had appeared in human form, he abased and humbled himself still further and carried his obedience to the extreme of death, even the death of the cross. Amen. Verse 9. Therefore, because he stooped so low, God has highly exalted him and has freely bestowed on him the name that is above every name. What is that name? That in at the name of Jesus, every knee must bow, in heaven and on earth and under the earth. Verse 11, and every tongue frankly and openly confess and acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen? Sabi po doon sa binasa natin, and every tongue frankly and openly confess. Amen? Amen? Sinasabi mo sa lahat ng tao, sa madlang people, amen? Na ina-acknowledge mo siya na siya ay Jesus is Lord. Amen? For the glory of God the Father. Amen? So, balikan lang po natin sandali para doon po sa mga hindi nakapakinig nung last Sunday, kung meron pong mga absent. Amen? So, the Bible teach us the Lordship of Jesus Christ. He is the Lord Jesus Christ, where Lord, Kyrios in Greek, amen, was used by His disciples as a term equivalent to God. Amen? Yahweh sa Hebrew. Himself. The fact that Jesus is Lord is evident even in the first announcement of His birth given to shepherds. Naalala niyo po nung dumating ang Panginoon? Amen? Sabi nung sa Luke 2 verse 11, today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. Amen? Yun po ay sa Luke 2 verse 11. So, what makes Him Lord? Amen? So, sabi nga ni ating pastora, unang-una, the redeeming claim of Jesus. Amen? Nag-claim siya, amen? So, bakit niya kinlaim yun? Kasi nga, siya po ay nagbayad. Siya ang namatay sa krus. Amen? Amen? Sa ating mga kasalanan. Yung pangalawa po, the resurrection conquest of His Lordship. Amen? So, siya po ay muling nabuhay. Hindi siya na, marami po sa mga reliyon ngayon, yung kanilang mga parang Diyos-Diyosan, sila po ay patay lahat. Tama po ba? Amen? Sa Christian po, si Jesus ay buhay. Sabi mo nga sa katabi mo, ang Panginoong Jesus ay buhay. Jesus is alive. Amen? So, number 3, regal confession that Jesus is Lord. Amen? Sabi po sa dun po sa Romans, sabi po sa Romans 10, verse 9 to 10. Okay. Meron po yata dyan na Romans 10, verse 9 to 10. Okay, babasahin ko po sa inyo sa Complete Jewish Bible. Okay? Kasi tinignan ko po ibang version. Ang ganda po ng version po sa Complete Jewish Bible ng Romans 10, 9, verse 10. Sabi po dito, if you acknowledge publicly with your mouth that Jesus is Lord and trust in your heart that God raised Him from the dead, you will be delivered. Amen? For with the heart one goes on trusting. Sabihin mo nga, goes on trusting. Amen? Ano po ta? Complete Jewish Bible. And thus continues toward righteousness. Amen? Amen ba? While with the mouth one keeps on making public acknowledgement
and this continues toward deliverance. Amen? Sabi po dito sa Romans 10:10, for with the heart a person believes, adheres to, trusts in, and relies on Christ, and so is justified, declared righteous, acceptable to God. And with the mouth he confesses, declares openly, and speaks out freely his faith, and confirm. Sabihin mo nga, confirm. Confirm ka ba? Amen? His salvation. Amen? Sabi mo, tingnan mo, katabi mo, makakonfuse pa siya sa kanyang salvation. Amen? O confirm. Amen? Maganda po maintindihan po natin yon that we are confirmed. Amen? That we are saved. Amen? Amen ba? Jesus is Lord. That's why Jesus is my Lord. That's why I am saved. Amen? So yung in-explain nga ni Pastora, hindi lang saved. Hindi lang siya Savior. Amen? Siya po ay ating Lord. Amen? Amen po ba? So, pag sinabi po nating Lord, Panginoon, alam niyo po pag sinabing Lord, ito po ay dung sa mga panahon ng yung mga Romano, yung mga panahon ng medieval period. Pag sinabing Lord, ito po ay nagmamay-ari ng mga kalupaan. Kahit sa western side, amen? Pag sinabing Lord, sila po yung may-ari. Sa atin dito, pag ikaw ay nangungupahan sa bahay, anong tawag doon sa may-ari? Landlord. Amen? So, ibig sabihin si Lord ang may-ari sa'yo. Amen? Pag sinabing siya ang may-ari, siya ang lahat ang may control sa buhay mo. Amen? So, ibig lang sabihin po noon, mga kapatid, pag sinabi natin, He has absolute control over our lives, ibig sabihin ng Lordship, tanggalin po natin yung mga theological na mga o para mga complexity, para alisin natin yun kasi para madali maintindihan. Okay? Pag sinabi natin Lordship, simply means obedience. Hello? Amen? Obedience. Amen? Pag sinabi mong ang Panginoon Jesus ay yung Panginoon, ikaw ay, sumusunod. Amen? Lordship simply means obedience. Amen? So, Lordship, ito po yung mga makikita po natin sa Lordship. Lordship does not contribute to your salvation. Hindi siya makako-contribute. Amen? Hindi yung, kasi yung iba mga, parang yun ang ginawa nilang parang save, salvation. Amen? It does not give you or add to your salvation. Amen? Lordship is, Lordship test. Sabi mo nga, test. Verifies. Validates your salvation. Amen? So, pag nakita ng madlang people, amen, na ikaw ay nasa Lordship, ibig sabihin you are saved. Simply as that. Amen? Amen? Pag nakita ng mga tao, hindi ka sumusunod, hindi nagmamanifest sa buhay mo, amen? Ibig sabihin, hindi ka, saved. Amen? Nakakalungkot sa panahon natin, lagi natin nakikita na si Jesus lang ay Savior, 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 Savior. Pero, Lord po siya eh. Amen? Amen ba? Alam niyo po, kung papansinin niyo yung mga epistles, sina James, sina Apostol Pablo, sabi po nila doon, halimbawa, Paul, a slave of Christ. They are slave. Amen? Papansinin po natin, ang Panginoon, marami siyang sa atin, tawag sa atin. Tawag niya sa atin, friend. Di ba? Tawag niya sa atin, ano yung ikakasal? Bride. Di ba? Ang tawag ng Diyos sa atin, anak. Amen? Pero, nag-enjoy tayo sa mga ganon. Amen?
I am a friend of God. I am a friend of God. Eh, may pinapagawa sa'yo si Lord. Lord, sandali Parang hindi yata, yun? Kasi hindi mo Lord eh. Amen? Friend mo lang eh. Hello? I am a friend of Jesus. Amen? Nakuha niyo po mga kapatid. Naalala ko si Judas. Nung time na sinabihan niya yung mga huhuli kay Jesus Christ. Naalala ko lang po, pinaalala lang sa akin, na yung hahalikan ko, sabi ng Panginoon ni Judas, siya yung Christ, siya yung hulihin niyo. Sabi, ang tawag, nung lumapit si Judas, ang tawag niya kay Jesus Christ, Master. Ang ibig paling sabihin ng Master dun sa konteksto na yon ay teacher. Amen? Ang tingin lang pala ni Judas kay Lord ay isang rabbi, teacher. Amen? Marami po sa atin, sa kapanahunan natin ngayon, hindi natin tinatawag o hindi natin minimin na ang ating Panginoong Hesus ay Panginoon ng ating buhay. Isa lamang siyang, alam mo yun? Di ba? Prosperity. Ang tingin mo lang sa kanya parang lucky charm. Jesus is not a lucky charm. May kausap po ba ako ngayon? Parang, Amen? Hello? Jesus is not a lucky charm. Amen? Ay, mag-Bible study tayo dito para yung presensya ni Lord dumating. Kasi nga, Jesus presensya ni Lord. Oh. Ginawa mong si Lord eh. Di ba? Pampaswerte. Alam niyo mga kapatid, Jesus is not a lucky charm. Amen? Jesus is not just a teacher. Amen? So, tingnan niyo, pansinin po natin po. So, ang Panginoong Jesus ay Lord of all. Amen? Hindi po natin sabihin na ang pwede nating ikabit sa Lord ay yes. Di ba, kinanta natin kanina, yes, Lord, yes, Lord. Hindi pwede sabihin natin na, Lord, but, okay, Lord, except. Amen? Panginoon, Panginoon, kaya lang, ganito. Meron tayong laging excuses. Pag sinabi nating Lord, there will be no more excuses. Sabihin mo nga, no more excuses. No more alibis. Amen? Yes, Lord. Pag tinawag ka sa Timbuktu, amen? Yes, Lord. Amen? Pag tinawag ka mag-cell-group leader, yes, Lord. Amen? Pag tinawag ka magpastor, alam nyo, nung sinabihan ako ni Pastora, parang, kasi ang tingin ko sa pastor kasi full-time. Yun ang, na nabuo sa isip ko kasi, pag sinabing pastor, full-time ka na, ikaw na, ganyan. Parang nag-aano yung puso ko na, Pero pinaliwanag naman niya sa akin. Kasi that was time na ako ay nagtatrabaho pa. Amen? Parang ang hirap na i-ordain ka. Diba? Yung responsibility doon. Amen? Grabe. Amen? Amen ba? By the way, masingit ko lamang po. Pag sinabi nating Lord, mayroong kaakibat po yung Lord. Mayroong pong kaloob po doon eh. Kasi nga, Lord, ikaw ay nagre-respect, gumagalang, doon sa tao na yon. Halimbawa, si Pastora. Okay, masingit ko lang po. Okay? Pag sinabi natin Pastora, sinasabi mo sa kanya na siya ang may authority. Amen? She can speak over your life when it comes to spiritual things. Amen? Meron siyang authority. Amen? Pag sinabi mong, Mamski, ano kaya ibig sabihin nun? Ha? Ako kasi promotor nun eh. Alam niyo, nung tinawag ko siyang Mamski, ang ibig lang sabihin nun ay ma'am.
As in, madam, ganun lang po yun talaga. Kaya lang, ewan ko lang bakit umabot hanggang sa, I mean, alam niyo, yung Mamski na yun, naging parang turing ng nanay na ang dating. Amen? O kaya naman sa iba, pag sinabing Mamski, alam niyo yung mga mama, yung mga nagbibigay ng, di ba? Nagbibigay ng mga pera, mga, di ba, papautang. Mamski, pautang naman. Kasi nga, Mamski, ang tingin mo sa kanya, hindi pastora. Hello? Nirelate ko lang kanina. Sabi diba, Lord, teacher, ang tawag ni Judas, teacher. Kay pastora, pag tingin mo, o kaya naman kay Pastor Ton, bossing. Di ba? Bossing. Di ba? Ang tawag mo sa kanya, bossing. Pag sinabing bossing, ibig sabihin nun, employer mo siya. Tama ba? Okay po ba? Tama po yun? Pag sinabi mong teacher, siya ay guru mo. Pag sinabi mong daddy, tatay, ano ibig sabihin nun? Tatay mo siya, anak ka. Amen. So, malinaw po yun. Amen? Amen? Malinaw po ba yung Lord? Amen? Malinaw. So, pag sinabi po natin absolute control over our lives, basahin po natin 1 Thessalonians 5:23. Hindi ko yata nasama doon. Sabi po dito, 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Sabi dito, now, may the God of peace himself sanctify you completely. Amen? And may the God of peace himself sanctify you true and true, separate you from profane things, make you pure and holy, consecrated to God, and may your spirit and soul and body be preserved, sound and complete, and found blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Pag sinabi po natin, Lord of all, absolute control over our lives, lahat ng yan, mga kapatid, yung mind, amen, mind, decision, lahat po ay sinapa sa ilalim po natin sa ating Panginoon. Ang ating katawan. Amen? Ang ating isip. Amen? Ang ating desisyon, ang ating mga pera. Finances. Amen? He is the Lord of all of our money. Amen? Pag sinabing finances, tayo po ay mga katiwala lamang po. Amen? Kasi nga siya po ang may-ari. Amen? He is the owner. Amen? So, He is the Lord of our decision. He is the Lord of our work. Siya ang Panginoon ng ating trabaho, ng ministry. Amen? Amen? Hindi ang trabaho ang ating Panginoon. Pag sinabi ng trabaho, mag-overtime ka naman. Amen? Sunod-sunuran ka doon sa trabaho mo. Pero ang Panginoon, hindi ka na sumusunod. Amen? Tinignan mo na ang trabaho mo na source. Amen? Siya na ang supply mo. Tandaan po natin mga kapatid, ang Panginoon ang ating supply. The total source of supply. Amen? Siya po lahat ng yan. Kaya ka nakakapagtrabaho dahil sa Kanya. Amen? Amen po ba? So, lahat sa atin, amen, anong meron tayo ngayon, lahat ng yan ay pag-aari ng ating Panginoong Jesus. Amen? Pastor, ang love na love ko siya. Amen? Do not be equally yoked to unbeliever. Amen? Pangarap ko po kasi makapunta sa Canada eh. Yun ba ang sinasabi ng Panginoon sa'yo? Tanungin kita. Amen? So lahat na ating isip, kaluluwa, amen, yung ating katawan, amen, siya ang nagmamay-ari po sa atin. Amen? The Holy Spirit is the temple of our body. Siya ang templo, tayo ay templo ng banal na Espiritu. Amen? We are the temple of the Holy Spirit. Amen? Amen po ba? So, wag nating dalhin na ating katawan doon sa mga pwede nating ikasama. Amen?
Amen ba mga tatay? Diba? Pag merong, pupunta ka sa patay sindi. Diba? Alam mo, nakapakinig ka na ng Kristiyano ka na. Hindi, okay lang yun. Nayaya lang ng barkada eh. Patay sindi nga yun. Meron pang mga, hindi lang patay sindi, may sumasayaw pa. Oh. Diba? Amen. Yun nga stick na hindi mo ma-overcome eh. Paano pa kaya kung sumasayaw tapos lumalapit sa'yo? Kaya mo ba yun? Tanungin ko kayo mga tatay. Ha? Diba minsan, yung hindi natin ma-overcome yung isang bagay. Amen? Tapos, diba yung sabihin natin, hindi, lang ako. Makikiano lang ako. Diba? Pero hindi eh. Huwag natin ilagay yung ating sarili, ang katawan na to, sa mga bagay na alam natin makakasama para sa atin. Amen po ba mga tatay? Ganun din sa mga kabataan. Amen? Amen? O kahit na mag-boyfriend kayo, di ba? Mag-ano kayo, tapos, tara, nood tayong sine. Pupunta kayo sa KKK. Alam niyo yung KKK? Di ba? Kadulu-duluhan. Kasuluk-sulukan. Kadilim-diliman. Amen? Di ba? Kahit anong sabihin mo, kahit na puspos ka ng sabi mo, ikaw ay mature Christian. Amen? At kayo ay mag-boyfriend. Amen? Yung sinasabi ko mag-boyfriend, ito na yung nasa tapos na ng pag-aanay, tatrabaho na sila, hindi ito yung mga, mga kapatid, mga kabataan. So, hindi mo pwede sabihin na, ay, wala mangyayari sa amin doon, pastor. Paano kung nakuryente na? Nakuryente ka na, tuloy-tuloy na yon. Amen ba, mga kabataan? Hello? Huwag nating dadalhin, o kahit yung mga huwag nating dadalhin ang ating mga katawan sa mga lugar na kung saan ay ikakasama natin. Kung sinasabi natin ang Panginoong Jesus ang Lord na ating katawan. Amen? Amen. Actually, hindi po yan talaga yung ko. Hindi yan yung ating share po sa inyo. Basahin po natin ang Ephesians chapter 6. Verse 1 to 3. Okay. Ayan po. Children, obey your parents in the Lord as His representatives, for this is just and right. Verse 2. Honor, esteem, and value as precious your father and your mother. This is the first commandment with a promise. Verse 3. That all may be well with you and that you may live long on the earth. Amen? So, doon po sa binasa po natin, yung position, amen, yung position na kung saan ang mga tatay, nanay, yun ay binigay ng Panginoon, binigay ng Diyos. Meron tayong tinatawag na position as a father and mother, parent. Amen? So, yung pag-honor na yan is independent of what the parent does for the child. Amen? Independent po yun. So, pag sinabi natin ang anak, ino-honor niya yung kanyang magulang dahil sa mga bagay na ginagawa, na binibigay ng magulang sa kanya. Amen? So, yun ang pag-honor niya ay base lamang doon sa benefits na binibigay ng magulang. Amen? Iba mga magulang, may kausap ako dito. Amen? Kasi pag ang bata, inaano lang niya yung mga nabe-benefit niya, kaya lang siya sumusunod o ino-honor ng magulang, kasi dahil nga, meron siya nang tatanggap na benefits. Alam niyo po, may danger po doon. Amen? Kasi, nagkakaroon ng bata ng alam mo yung lahat ng gusto niya, minsan nakukuha na, nagiging addictive po yung bata. Amen? Nagiging addictive. So, nagkakaroon siya ng self-gratifying and self-absorbed motivation. Amen? Pag nagkaganon ang nangyari, magkakaroon naman, de-develop yung tinatawag ng self-pursuit will continue to dominate his life. Amen? Yung pansarili niya. Amen? So, in that case, doon sa na-research ko na ang tawag po doon ay passive aggression. Amen? Yung passive aggression, papasok po doon sa bata. Amen?
Ano ang cause? Dahil meron siyang hindi pagpapatawad doon sa kanyang magulang. Amen? Kasi, hindi lahat ng bagay na ginugusto ng bata ay hindi mabibigay ng magulang. Tama ba? Kaya pag hindi na ibigay ng magulang, ang tendency ang bata, ano mangyayari? Amen? Magkakaroon siya ng bitterness. Amen? Amen ba? Magkakaroon siya ng resentment. Amen? Yun ay kanyang, parang ikikimkim po niya yun hanggang sa paglaki niya. Amen? So, tinignan ko yung mga, ano ba yung passive aggression? Passive aggression is a silent rebellion. Amen? Pag sinabi din silent rebellion, pag ang bata, meron siyang hindi na gusto yung gusto niya, ang tendency minsan, ang bata ay hindi kakain. May nakikita ba kayo mga kabataan na gano'n? Ha? Nagtatampo, hindi lalabas ng kwarto. Hindi magsasalita. Amen? Ang tawag po doon ay passive aggression. Kapag ang bata, hanggang sa paglaki niya, ganun lang ganun at hindi kino-confront ng magulang, amen? Hindi nadidil ng magulang, hindi naaayos ng magulang, amen? Ano mangyayari? Dadalhin po yan ng kamataan hanggang sa kanya ang pagtanda. At doon papasok na yung passive aggression. Amen? Nasa loob ang kulo. Amen? Amen? May mga bagay na ayaw niya pero hindi niya sinisiwalat, hindi niya inaano. Basta kinikim-kim lang niya yung galit niya hanggang sa pumato. Amen? Tahimik lang siya eh. Amen? Amen? Karamihan ng ganyan yung mga lalaki, di ba? Kaya tuloy pagka, inatake na namatay na, inatake na kasi kinimkim lahat ng nasama na loob. Amen? Kailangan din minsan kasi ilabas natin eh. Amen? Di ba? Wala pong, alam niyo po mga kapatid, mga kalalakihan, hindi, hindi bawal umiyak sa lalaki. Okay lang, hindi bakla. Amen? Hindi confirm. Amen? Okay lang umiyak ang lalaki. Amen? Para ibuhos niya lahat ng mga, sama ng loob o ano pa man. Amen? Amen ba, mga kalalakihan? Huwag mong isipin na pag hindi umiiyak, macho ka. Amen? Amen? Di ba? Macho ako kaya hindi ako iiyak. Kaya yon after 40 years old, dedo. Di ba? Kasi, sa lupang kulo eh. Di ba? Uminit ang presyo ng dugo. Ano nangyari? Pumutok. Amen? Patay. Atake sa puso. Amen? Hello, may kausap po ako ngayon. Amen. So, pag tumanda na yan, yung bata na yan, lumaki na yan, amen? Magkakaroon siya ng passive-aggressive behaviors. Okay. Sa oras nito, mga kapatid, gusto ko po maging honest po tayo lahat. Amen? Sa mga babanggitin kong ang mga susunod ay hindi pwede sa mga bata. Amen? Hindi pwedeng maging honest po tayo sa sarili po natin na kung ikaw yung tinutukoy na yon, di ba? Kung ikaw nga yun, animinin mo, di ba? Wag po tayo dito na, para kay lang yan, kasi siya ganun. Hindi po yun. Hindi po tayo nagpapahayag ng salita ng Diyos para sa ilan lamang mga tao. Para po ito sa lahat. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo. Amen? Sa kaliwa. Amen? So, hindi lang para sa iyo, hindi lang para sa kanya. Para sa ating lahat. Amen? So, okay, ito po yung mga ano ba yung passive-aggressive behavior? It is a habitual resistance to receiving input from other people or an unwillingness to follow through on responsibility
and acute insensitivity to problems in a relationship. Amen? Pag ang bata nagkaroon ng problema sa relasyon sa magulang, dadalhin niya yan hanggang sa paglaki niya. Amen? Kahit magdupang, kahit maging pastor pa yan, kahit na maging ano pa yan, anuman bagay ang ano niya, dadalhin niya yan, makakasama niya yan. At yan ay makikita sa buhay niya. Yan po ay magmamanifest. Amen? I just want to share sa inyo, bago po tayo dun sa pinakaano, ito yung mga humahadlang. Ito yung mga hindrances. Amen? Itong passive aggression. Ito ay hadlang kung bakit ang isang tao hindi siya nagpapasakop o hindi siya sa Panginoong Yesus. Amen? Kaya, sabi ko kanina, be honest. Amen? Mag-honest po tayo sa sarili po natin. Huwag po tayong matutulog. Amen? Okay, kung gusto niyo pa matulog, meron po tayong gym sa taas. Amen? Okay, sige po, matulog muna kayo. Amen? Okay po ba? Kasi po, importante po ito. Amen? Nung ako po ay, hiningi kay Lord ko, ano ba talaga, Lord, ang gusto mo? Actually, ang haba ng page ng pero sabi ni Lord, hindi yan, hindi yan. Amen? So, ang sinabi lang sa akin ng Panginoon ay, kailangan mag-focus ako dun sa, pero, kailangan ko rin sabihin tong mga hindrances. Amen? Hindrances in the Lordship of Jesus Christ. Mga hadlang. Amen? So, ito yung passive-aggressive behaviors. So, sabi ko nga kanina, passive-aggressive behavior begins to form at a young age as a form of self-protection toward of any further emotional pain. Amen? Passive aggression, minsan ang nangyayari dyan, laging rebellion against authority. Okay, sa boss niya, sa teacher niya, anyone else who infringes on their perceived rights. Lagi siyang merong rebellion. Nagre-rebelde po siya. Pero sabi ko nga kanina, silent rebellion. Amen? So, mas okay pa nga, nakikita mo talaga, di ba? Na nakikita mo, di ba? Di ba, Pastor Orly, di ba, nakikita mo talaga, kasi nakikita mo. Pero yung mahirap talaga pag silent rebellion, kasi hindi mo alam eh. Hindi mo ma-explain. Hindi mo maunawaan. Kahit sa mong anggulo tingnan, hindi mo makikita nagre-rebelde na siya. Amen? Ito po yun. Unang-una, insincere. Walang katapatan. Amen? Hindi nila minimin ang sinasabi nila. Amen? O yung mga pinapangako nila, laging napapako. Hello, mga pangakong napapako. Amen? So, hindi sila nagpapulfill ng kanilang mga promises. Amen? Number 2, forgetful. Sinasadya na maging malilimutin. Amen? Nangyayari po yan sa mga trabaho, ganyan. Di ba? Kasi ayaw niyang, parang ayaw niyang gawin yon. Nag-escape siya sa responsibility. Ay, nakalimutan ko po, sir, hindi ko nagawa. Sino ang gagawa ngayon? Si sir ang gagawa. Si ma'am ang gagawa. Okay? Forgetful, laging kinakalimutan yung kanyang mga bagay na gagawin. Amen? So, number 3. Okay? Blaming others. Diba? Mahilig manisin ng iba sapagkat bulag sa kanilang kamalian. Kahit na sila na yung mali, naninisi pa rin ng iba. Kasi ganito siya ganyan Eto, yan ikaw ayan Si Eva kinain yung ubas, yung bunga Diba? Si Adan, sinisisi niya si Eva. Okay? So, lagi nagbe-blame ng iba. So, sabi ko nga kanina, keep anger inside. Nasa loob ang kulo. Kinikim-kim. Okay? Number 4 po yun. And then number 5, so, fear of vulnerability. Amen? Dahil sa kahinaan niyan, takot siyang maiwan, takot siyang ma-reject. Amen? Takot siya lagi ma-reject. Amen? And then meron, ang manifestation din po ay fear of intimacy. Amen? Ayaw niyang masyadong ma-close. Amen? Sa mga kaibigan. Amen? Magkaroon ng intimacy. Takot sa pakikipagpalagayan ng loob. Amen? Hindi siya nagtitiwala. Ang pinagkakatiwalaan na niya sa sarili niya. Amen? Ayaw niya magtiwala sa iba. Kaya nga po, ibang ganyan, ayaw makapag-relationship. Amen? So,
Ano number na po ako mga kapatid? 7, willful resistance. Amen? Ang willful resistance ay matigas ang ulo. Sutil. Amen? Matigas ang ulo. Ang ginagawa niya, kasi pag ang plano ay hindi siya nag-initiate, ang gagawin niya, sasabotage niya yung plano mo o yung plano ng iba. Kasi gusto niya yung plano niya mangyari. Amen? Ang ginagawa niya, minamanipulate niya. Amen? Nagmamanipulate siya, dinodominate niya yung ibang tao. Amen? Nakikita po natin yan, di ba? Sa mga politiko, tama ba? Amen? Di ba? Yung binibili yung mga boto. Okay? So, willful resistance. Amen? So, minsan, pag willful resistance, ang gagawin pa niya, magiging feeling guilty ka pa ngayon, ikaw. Kasi nga, parang, may mali ka pala. Naku, sabihin mo nga, naku, sorry ha. Sige, ano mo na lang, yan natin. Sige, yung plano mo na lang, yun. Kasi nga, parang, nag-guilty ka na ngayon eh. Amen? So, kaya ngayon, di okay na yung yung plano niya ngayon. Kasi nga, ganoon ang gusto niyang mangyari. Amen? So, number 8, siya po ay laging victimize. Amen? Siya po lagi ang biktima. Sinasabi niya, siya lagi ang biktima. Ako ang biktima dito. Yung sinasabi niya ganoon. Laging ganoon. Siya lagi ang inosente. Amen? So, okay, wala na. Ilan po yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yun po yung mga passive-aggressive behaviors. Amen? So, doon sa mga nabanggit ko mga kapatid, may nakita ba kayo doon? Amen? Sa kasama mo. Ay, meron. Sa sarili mo, hindi mo nakita. Nakita mo ba ang sarili mo doon sa mga binanggit ko, kapatid? Amen? Alam niyo po, pag meron tayong ganyan, yun po ay sintomas na mahihirapan po tayong magpasakop sa Panginoon. Amen? Mahihirapan po tayo. So, ganun ang nangyayari pag ang bata. Kaya po mga magulang, malaki ang papel ng isang magulang. Amen? Para ang bata, amen, ay lumaki na may banal na takot sa Diyos. Amen? At ma-develop yung pakikipag-relation niya sa tao. Amen? At lalo na sa ating Panginoon. Amen? At ang mga tatay, kayo po mga tatay, ang priest ng tahanan, mga tatay. Tayo po mga tatay, tayo po ang tumatayong priest, propeta, pastor ng ating mga pamilya. Amen ba mga tatay? Amen. Okay. So, balik po tayo doon kanina. So, on the other hand, ang isang bata naman, di ba? Na ino-honor, sabi mga honor. Amen? Ang kanyang magulang, regardless sa mga benepisyo. Di ba? Kahit na palu-palu. Hindi, di ba? Hindi binibigyan ng allowance. Ino-honor pa rin nila ang magulang nila. Kahit na hindi pinag-aral, andun pa rin yung kanilang respeto. Andun pa rin yung kanilang paggalang sa magulang, pag-honor. Amen? Yun ang gustong-gusto, amen, ng Diyos, ng Panginoon. Amen? Amen ba? Kasi po, kaya nga, Panginoon. Amen? Tama ba? Panginoon. Hindi yan P-E-N-G-E-N-O-O-N. Tama ba? Panginoon. Kasi pag Panginoon, hindi Panginoon yun. Ang nangyayari kasi, Panginoon. Diba? Ang tingin natin sa Panginoong Jesus ay yung, tawag doon, yung kinakaskas yung genie ang tawag natin. Genie ang ang tawag mo sa Panginoong Jesus. Hindi po siya genie. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi siya genie. Amen. So, sapagkat
Sapagkat ino-honor ng anak yung kanyang magulang, kasi nga, dahil mahal niya ang kanyang magulang. Amen? Sumusunod siya sa kanyang magulang kasi mahal niya ang kanyang magulang. Amen? Obey your parents in the Lord. So, kaya nangyayari po pag gano'n nangyari, so nagkakaroon ng, nade-develop sa bata, ay yung magkaroon ng relationship na maglingkod sa ibang tao, respeto sa ibang tao. Amen? Yun po yung hindi ko nakakalimutan sa papa ko, kasi lagi niyang inaano sa amin yon na gumalang sa mga nakakatanda. Actually, nakakatanda ang sabi niya, nakakatanda. Okay? So, laging merong opo, po, amen? At nagbe-bless tayo. Yun po yung sa kultura ng Pilipino, wag po nating aalisin sa ating tahanan. Amen? Yung pagrespeto, yung pag-bless, amen? Sa atin, mga magulang, amen? Sa mga nakakatanda. Turuan po natin yung ating mga anak. Kasi yun ay simbolo ng pagrespeto at paggalang, pag-honor sa magulang at sa mga nakakatanda. Amen? At nakakalungkot, marami na pong mga tahanan, hindi na po yan ginagawa. Amen? Amen? Napag-iwanan na. Kalimutan na. Amen? Okay. So, yun po ay sa magulang. Amen? Pero, basahin po natin yung, doon po tayo sa sa Matthew 8, verse 5 to 10. Basahin po natin yung Matthew 8, verse 5 to 10. As Jesus went, basahin po natin lahat, sabay-sabay po tayo. As Jesus went into Capernaum, a centurion came up to him, begging him, and saying, Lord, my servant boy is lying at the house, paralyzed and distressed with intense pains. And Jesus said to him, I will come and restore him. But the centurion replied to him, Lord, I am not worthy or fit to have you come under my roof, but only speak the word, and my servant boy will be cured. Verse 9, For I also am a man subject to authority, with soldiers subject to me, and I say to one, Go, and he goes, and to another, Come, and he comes, and to my slave, Do this, and he does it. Verse 10, When Jesus heard him, he marveled and said to those who followed him, who adhere steadfastly to him, conforming to his example in living, and if need be, in dying also. I tell you truly, I have not found so much faith as this with anyone, even in Israel. Amen? Gusto ko pong i-highlight po dito, nasaan po yung, verse 8 po yata yun, verse 8. Verse 8. Verse 9. For I also. Amen? Underline po natin yung also. For I also, a man subjects to authority, with soldiers subject to me, and I say to one, Go, and he goes, and to another, Come, and he comes, and to my slave, Do this, and he does. Amen? So, sabi ko nga kanina, ang tawag sa atin ng Panginoon, di ba, ang dami. Tayo ay kaibigan, amen, tayo ay anak, amen. Pero, nakakalungkot, hindi natin tinuturing na tayo ay servant, slave. Amen? Amen ba? Sabi nga ng isang preacher na narinig ko, we are beloved slave. O, di ba? Beloved slave. Amen? So, ibig sabihin po nun, doon nga sa binasa natin kanina, sumusunod agad. Amen? Sumusunod agad yung slave sa mga sinasabi ng kanyang Lord. Amen? Ng Master. Amen? So, makikita pa natin dito, alam mo kung ikaw ay slave, ginagawa mo ang kalooban ng Lord mo. Amen? Hello? Alam mo ang kalooban ng Panginoon mo sa buhay mo. Tatanungin kita, alam mo ba? Yun ang tanong, alam mo ba? Amen? So,
People who gratefully serve Jesus as their beloved and awesome Lord and King relate to Him out of devotion for who He is rather than just for what He does. Amen? Ang devotion ng mga slave ay kung sino siya, kung sino ang Panginoong Jesus sa buhay natin. Hindi yung ano yung mga magagawa niya para sa atin. Amen? Amen? So, merong grateful. Merong grateful sa Tagalog, tumatanaw, di ba, ng utang na loob. Amen? May gratefulness. Amen? Sabi sa Luke 17 verse 10. Basahin po natin Luke 17 verse 10. Even so on your part, when you have done everything that was assigned and commanded you, say, we are unworthy servants, possessing no merit, for we have not gone beyond our obligation. We have merely done what was our duty to do. Amen? Mga naglilingkod sa kapwa, naglilingkod sa Panginoon. Still, sino? Ang Panginoon pa rin ang itataas natin. Amen? Ay, naglingkod ako, nagpray ako, nag-intercede ako, ganyan, ganon. Kaya ganyan. No. Kasi, ginawa mo lang kung ano ang nais pinapagawa ng Panginoon sa'yo. Still, sino? Si Lord pa rin. Nag-fasting ako. Ayan, no? Grabe, oh. Kaya ganyan, no? Grabe ang presence ni Lord. No. Amen? Yumaman ako, grabe. Yaman ko. O kasi, ganito, nagbigay ako ng ikapo. Yan. Diba? First fruit. Amen? Hello? May kausap mo. Okay, hindi po ako galit sa inyo, ha. Binibigyan ko lang ng emphasis lang po yung sinasabi ko para hindi matulog ang iba. Amen? Mahalaga po yun, eh. Sa mga naglilingkod, still si Lord pa rin. Kasi, sinabi niya sa'yo, ganito gawin mo. Kaya, iyon, nangyari yun. Hindi, naglingkod ako. Naglinis ako ng grabe. Kaya ito, nag-promote ako, no? Tingnan mo, oh. Kasi naglinis, araw-araw ako naglilinis sa church. Sa church, sa church, sa church. Amen? Ministry, ministry. Amen? Amen ba? Nag-pray ako. Lahat ng mga kapatid, si Lord pa rin. Kasi ginawa mo lang kung ano yung pinapagawa sa iyo ni Lord. Amen ba? So, ang title nito mga kapatid, by the way, The Parents reflects the Lordship of Jesus. Tinatanong ko, hinahanap ko anong Tagalog ng the parents. Ang paggalang o respeto ay sinasalamin ang pagiging Panginoon ni Jesus sa ating buhay. Yung pagrespeto, ito po yung yung pag-submit na may humble heart. Amen? Yun po yung the parents. Amen? So, the parents. Amen. D-E-F-E-R-E-N-C-E. Amen? So, ito po yung the parents, mga kapatid. One particular character quality is foundational to someone whose heart responds with humble, obedient trust in Jesus as Lord of their life. Amen? Ulitin ko po, mga kapatid. One particular character quality is foundational to someone whose heart responds with humble, obedient trust. Humble, obedient trust in Jesus as Lord of their life. Amen? Ang quality na yon ay the parents. Amen? Tingnan niyo po sa centurion. Dahil alam niya, o naririnig niya, mga kapatid, si Lord ay nagpapagaling. Alam niyo po, kaya nga sinabi niya na hindi ako worthy. Bakit kamo? Kasi sila ay mga
Gentiles. Alam nila na hindi sila pwede talagang uno sa bahay ng mga Hudyo. Kaya sabi niya, I'm not worthy. Amen? So, alam niya, kilala niya, naririnig siguro niya na si Jesus ay nagpapagaling. Amen? Kaya sinabi niya, sabihin mo lang, Lord, gagaling na yung servant ko. Kasi Lord alam niya yung ibig sabihin ng Lord Kasi nga siya mismo, He is under the authority. Yung centurion na yon. At meron siyang slave. Pag sinabi niya sa slave, eto, gawin mo, gagawin. Amen? Matindi pa nga yung mga alipin noon, yung panahon nila Romano. Grabe, talagang alipin talaga, as in alipin, literal ng alipin. Amen? Sinusunod ng mga alipin, yung pinapagawa sa kanila ng mga master nila. So, difference is shown when you avoid choices and decision that would offend those who have authority in your life. Amen? Difference is shown when you avoid choices and decisions that would offend those who have authority in your life. Amen? Lagi mong kasi lagi mong tinitingnan lagi kung ano talaga yung mapiplease doon sa Lord mo o sino nasa authority. Laging ina-avoid mo na ayaw mo silang ma-offend sa mga desisyon na gagawin po natin. O sa anak. Diba? Hindi mo, ina-avoid mo yung mga bagay na gagawin mo na ikakalungkot o ika-open ng magulang mo. Amen? For example, okay, sinabi ng magulang mo, huwag ka munang magbo-boyfriend, huwag ka munang mag-girlfriend. Amen? The parents, ang gagawin niya, hindi mo na siya mag-girlfriend, hindi mo siya mag-boyfriend. Hindi siya magpapaligaw, hindi siya makikipag-flirt, hindi siya makikipag-chat-chat, ganon. Hello? The parents. Amen? Amen. The parents, sinabi ni Lord, punta ka doon. Punta ka sa Real. Pero gusto mo pumunta doon sa Ilocos. Amen? Amen? The parents, ina-avoid mo yung mga bagay na hindi kalulugod ng mga magulang mo o ng Panginoon. Amen? So maliwanag po ba, mga kapatid? Maliwanag po ba? Amen. So, difference causes you to fulfill your responsibilities with a willing heart. Sabihin mo nga, a willing heart. Rather than as a burden of obligation. Amen? Alam po yun po nakakatuwa sa ating pastora. Hindi niya inuobliga ang mga lingkod. Ayaw niya kasi nauobliga lang ang mga workers. Amen. Ganon din ang Panginoon Jesus. Nais ng Panginoon ay willing heart. Amen? Kung tayo po ay susunod sa Panginoon, willing heart ang nais ng Panginoon. Amen? Difference po yun, mga kapatid. Amen? Difference is linked with humility, giving honor and esteem to those who have a right to them. Amen? So, merong pagbibigay ng parangal. Amen? May honor. May humility. Pagkumbaba. Amen? So, lagi mong inaano yung tinataas yung yung sino yung Panginoon mo. Amen? So, yun po yung difference. So, doon po sa nakita po natin, mga kapatid, centurion po yun. Amen? Alam po niya kasi yung lordship. Alam niya. Amen? Sabi ko nga kanina, mga kapatid, simple obedience. Lordship is equivalent to obedience. Amen? Obedience. Sabihin mo nga, obedience. Amen. So, kaya po mga kapatid, anong nangyari? Na humanga ang Panginoong Jesus.
Sabi ng Panginoon, grabe! Wala akong makakita na ganong klaseng tao, ganong pananampalataya sa Israel. Amen? Amen? Na-amaze si Lord doon sa centurion. Amen? Alam niyo po, nakita ng Panginoong Jesus, na-relate niya ang kanyang sarili doon sa sinabi ng centurion. Kasi, siya din mismo eh. Amen? Diba? Obedience unto death. Sinabi ng Diyos, ganito ka. Ikaw ay Diyos ka, pero ganito gagawin mo, magkakatawan ka ng tao. So, ginamit ba niya yung pagka-Diyos niya dito sa lupa? Hindi niya ginamit. Sinunod niya kung ano sinasabi ng ating Diyos. Amen? Kaya, napansin ng Panginoong Jesus, doon sa centurion, amen? Kaya nga, nag-reflect. Amen? Kung ano yung ginawa niya, nakita niya doon sa centurion. Ano yung pagkakaintindi niya ng Lordship. Amen? Ganon din po sa atin, mga kapatid. Amen? Sino ba ang Lord po natin? Sino ba ang center? Sino ba ang sentro ng ating buhay? Amen? Hello? Sino ang Panginoon mo? Mukhang hindi pa mukhang iba medyo tatanungin ko po kayo ulit. Sino ang Panginoon mo? Ayun. Praise the Lord. Amen? Jesus is Lord. Amen? Basahin po natin yung balikan Numbers 12. Ito, tingnan po natin yung parang kabaligtaran. Numbers 12, verse 1. Now Miriam and Aaron talked against Moses, their brother, because of his Cushite wife, for he had married a Cushite woman. And they said, has the Lord indeed spoken only by Moses? Has he not spoken also by us, and the Lord heard it? Now the man Moses was very meek, gentle, kind, and humble, or above all the men on the face of the earth. Amen? Kinwestiyon nila Miriam yung ginawa ni Moses. Ano nangyari kay Miriam? Alam niyo ba yung kwento noon? Ha? Ano nangyari? Si Miriam, nagkaroon po siya ng leprosy. Kasi nga, anong ginawa niya? Nag-rebelde po siya. Nag-murmur. Nagreklamo. Rebellion po yun. Mga kapatid, hindi man ako mataas. No? Kung sa tingin nyo, di ba? Yung magpipreach sa inyo, mataas, matangkad. Hindi man ako medyo, may laki, di ba? Hindi man ako maputi. Amen? Pero, ako po ay na-assign ngayon. I was anointed to preach the Word of God to you today. Amen? Amen? Marami sa atin, lagi tayong tumitingin sa ginawa o physical appearance ng tao. Amen? Kaya hindi tayo sumusunod. Amen? Amen? At yun ang minsan nagiging dahilan din kung bakit hindi tayo makapag-totally na i-accept yung Lordship ni Jesus Christ sa buhay po natin. Amen? Katulad ng ginawa ni Miriam. Tumahimik. Hindi man ako may eloquent sa pag-English, no? Hindi man ako yung Pero, alam niyo mga kapatid, kung ano yung mensahe ni Lord, I pray na mangusap sa ating lahat, mga kapatid. Amen?
I remember, nung bata pa ako mga kapatid, pwede na bang pumakit yung mga worship team? I remember nung ako ay bata pa. Alam nyo, kasi nga ang mga bata talaga, di ba, likas talaga na sutil. Matigas ang ulo. Alam mo ako, talagang matigas ang ulo. Di ba? Kasi noon, panahon namin, 6 p.m. dapat. Gano'n na. Sa bahay na. Alam nyo, kabaligtaran yung ginagawa ko. Kabaligtaran yung ginagawa ko. Kaya naman ako laging napapalo. Amen? So, syempre, gano'n naman talaga ang bata, no? Pero kasi, alam nyo, hindi natin pwedeng sisihin yung ating mga tatay, mga magulang. Kasi minsan, kung ano yung kinalakihan nila mga kapatid, yun din ang gagawin sa atin sa mga anak. Amen? Kasi yung papa ko, ganun din yung ginawa sa kanila nun . Pinapakalo din pag gano'n. So, ganun din, ganun na ganun. Amen? So, nagkaroon ako ng alam nyo, parang nainis, nagalit ako sa papa ko dahil sa ginagawang gano'n. Kasi one time, talagang matindi. Matindi talaga. Yung parang sumugod. Pwede bang hindi na i-record yun? Huwag mo na i-record. Baka mamaya marinig ng mother ko. Pwede bang na i-record?